Alin? Yun, penis. Maka-live na ako. Hindi, tinan mo, meron ng mga audience na. Meron bang president niya? Patagtag ka. Good evening po, Maria Teresa Ferraro. Hello po, good evening. Si Sis Au Agustin.
Opo, wait lang po. Hindi naman po masyadong sighted na po. Okay po ba yung sounds natin, Ate Au? Okay po. Thank you po. Hello, Ate Loida. Musta na po kayo? Okay po yan. Kapit lang po tayo sa God. Hindi niya tayo pababayaan. At alam natin, ang paring Sam ay nasa piling na ng ating Panginoon. Hindi ko pa po nakikita si Pastora Nora, kung pwede na tayo mag-start. Excuse me. Okay po. Hello, good evening, Pastora. Amen. Alam po natin yan, nasa piling na siya ng ating Panginoon. At mas maganda yung kanyang pinaroroonan po niya ngayon. Hello, Pastora. Kung pwede na pong mag-start ay mag-message lang po.
studio dito. Ayan. Good evening po, Pastora. Message lang po kayo kung pwede na po tayong mag-start. Ako din po. Miss na kita, Pastora. Yung group natin nila, Ate Ochi. Okay po ba yung sounds, Pastora? Pastora, wala lang natin magamit yung lipstick natin ngayon. Ayan, pwede na po mag-start na po. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ayan, at meron na tayong viewers na 4. Pamaya-maya ay maaaring dumami pa ito. At isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at isang kagalakan na ma-invite muli sa devotion ngayong gabing ito na dati na po akong nasama dun sa sama-samang yung pong dati. At ito naman po yung pangalawa. At salamat sa pag-i-invite ng ating Pastora Nora. Ito ngayon ay may title na Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. At nasabi na whole world ba? Parang gusto kong kabahan, Pastora Nora, dahil ang dami pala nating nanonood ngayon at makakatanggap ng mensahe na ating Panginoon. Yan. Sige po, mag-i-start na po tayo at pinapasalamatan natin muna si Ma'am Achi ng Cebu. Siya po yung admin creator po ng group na ito at salamat po sa ganitong paraan po ay nagagamit po tayo kahit sa kabila ng sitwasyon natin na pandemic, pero nagpapatuloy yung mga gawain para sa Panginoon, para po lumaganap yung salita ng ating Panginoon. Hindi po siya yung ma-stop, kundi po patuloy na magpatuloy at marami pa yung makarinig at lumago sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sige po, bago tayo mag-umpisa, gusto ko mong awitin po natin yung Kami Katagpuin at tayo na po ay mag-umpisa. Sige po, awitin natin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha,
sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan, dakilang iyong ngalan, dakilang iyong ngalan. Amen. Makibukas po kayo sa akin. Ang ating pagbubulay-bulayan po ngayon sa gabing ito ay matatagpuan natin sa Efeso 1:3 hanggang 4. Sabi po dito, ulitin ko lang po, Efeso 1:3 hanggang 4, sabi po rito mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yung 4 naman po, at sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Purihin po yung Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo muna po sumandaling yung ko at manalangin. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, lumikha ng lahat ng bagay dito sa lupa. Amin ka pong pinupuri, pinapasalamatan sa oras na ito, Panginoon. Naririto kami ng aming mga kapatid online, Panginoon, sa short devotion, Panginoon. Kami nga po, Panginoon, ay inyong samahan sa aming gawain na ito, Panginoon. Lord, Ikaw yung patuloy na gumabay sa amin. Ikaw yung patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, Lord. Manguna ka po sa amin, Panginoon. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan kami sa nagagawa namin pagkakasala sa iyo, Panginoon. I-bless mo po ang aming gawain na ito, Panginoon. Ang iyong lingkod na gagamitin, nawa puspusin mo po ng iyong banal na espiritu. Ikaw yung maihayag, ikaw yung maitanyag, ikaw yung madakila ng bawat isa sa amin, Lord. Lubos ang aming pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kahit sa ganitong gawain, Panginoon, maipalaganap ang iyong mga salita. Ito pong aming dinadalangin sa inyo sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Excuse lang. Hi. Ano daw i-share yung link para daw ma-share sa iba. Paano ba? Ano? Ano? Paki-share. Paki-share mo rin. Hindi wala pa ako dito. Nandiyan lang. Diyan. Saan ba yung link niya? Hindi ko alam. Yes, yes.
Daniel. Sige, papatuloy po tayo sa ating ano ang Diyos? Dito po sa ano natin, sa ating pang-una ano natin. Ano ang Diyos? Napakarami ng katangian ng ating Panginoon, di po ba? Siya yung ating manlilikha, perpektong Diyos, walang kapintasan, dakila sa lahat, lumalang sa lahat ng bagay dito sa lupa, at higit sa lahat, yung tayo ay yung kanyang nilikha, tayong tao. At ito ay mababasa natin sa unang aklat ng ating mga Biblia sa Genesis. Mapapansin, sa una, ang paglikha ng ating Panginoon sa lahat ng bagay na pangangailangan ng tao. Di po ba? Pagkatapos likhain yung mga pangangailangan ng tao, doon niya tayo nilikha. Para sa gayon, ito'y magamit natin sa ating mga buhay. Ay, hindi tayo magutom, no? Kaya napakarunong talaga ng Panginoon natin. Dahil tayo mga nilikha, sa lahat ng mga nilikha ng ating Panginoon, tayo yung pinaka the best sa lahat ng mga nilikha ng ating Panginoon. Amen po. Ayan. At dahil na rin sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya tayo ngayon ay may kaligtasan. Di po ba? Napakalaki ng pribilehiyo natin sa ating Panginoon. No? Matapos niya tayong likhain, ibinigay niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Dahil ayaw niya na tayo nilikha niya, ayaw niya tayo na mapahamak. Tayo na kanyang mga nilikha, nais ng ating Panginoon na sa langit tayo mapunta, no? Ito yung pinaka best na regalo na matatanggap natin, lalo sa ating Panginoon. Yung pag-ibig niya sa atin. Marahil alam na natin yung sinasabi dun sa John 3:16, ano po? Na sapagkat gayon na lang yung pag-ibig ng Diyos sa ating sanlibutan. Kaya't ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Ang verse na iyan ay isa sa mga paborito kong verse. At ito yung puso ng Biblia. No? Ito, yung verse na ito, ang puso ng Biblia. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. At alam natin yung pag-ibig ng Diyos na ginawa niya sa atin, sa bawat isa sa atin, no? Dahil sa ating mga nagawang kasalanan, naniniwala tayo na sa simula pa lang, ay mayroon na tayong kasalanan. Pagkasilang pa lang natin, mayroon na tayong kasalanan. Bakit? Dahil doon sa mga ninuno natin, na si Eva at si Adan na nakagawa ng pagsuway sa ating Panginoon, ay minana na natin yung kasalanan na yon, no? Yun ang ibig ng ating Panginoon na tubusin niya sa atin na mawala ang kasalanan natin. Na minarapat na lang ng ating Panginoon na siya yung maparusahan, mamatay sa ibabaw ng krus. Excuse me. Dahil na rin yun sa ating mga nagawang kasalanan, dahil sa pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. No? Kung minsan nakakalungkot sa dami ng ginawa ng sakripisyo ng ating Panginoon sa atin. Nakakalungkot dahil marami pa rin yung hindi kumikilala sa ating Panginoon bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. Kulang pa ba yung ginawa ng ating Panginoon sa ibabaw ng krus?
na siya yung naparusahan, na siya yung nagdusa ng maraming hagupit, na siya yung ipako sa krus, na siya yung mamatay sa krus, na dapat tayo yung dumanos nun dahil tayo yung gumawa ng kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ginawa niyang lahat yan. Ang nakalulungkot, pagka kami ay humayo, nandoon yung mararanasan namin na kami ay tinatanggihan. Doon sa sinishare natin na kaligtasan. Nakakalungkot. Hindi pa ba sapat ang ginawa ng ating Panginoon sa ibabaw ng krus? Meron dito na yung dalawang mag-asawa, basa ko lang ito sa Daily Bread. Itong dalawang mag-asawa na ito na senior citizen, hindi sila naniniwala na may Diyos. Nakakalungkot di po ba? Nakakalungkot. Hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Dahil minsan hindi sila nagpunta sa bahay-sambahan. Natural, kasama yung mga mahal nila sa buhay. Yung mga anak nila, yung kasama nila sa bahay. Pero, sagana sila sa buhay. Ito po, nakakapagtaka. Wala sila sa Panginoon, pero masagana sila sa buhay. Ayun ang hindi natin alam kung saan galing yung pinagkuhanan nila ng kanilang kayamanan o kung ano man yung kanilang natatanggap na mga blessing. Pero sabi nga sa Biblia, makamtan man natin yung kasaganahan sa buhay, makamtan man natin yung kayamanan dito sa libutan, mag-aarang kotse, mag-aarang bahay, kung mapapahamak naman ang ating mga kaluluwa, di ba baliwala naman po iyon kung mapapahamak yung ating mga kaluluwa. Nakakalungkot, di po ba? Yung pananampalataya o yung faith na tinatawag natin, napakaganda po na ito na ating maipamana sa ating mga anak. Maipamana natin sa ating mga mahal sa buhay. Kung wala tayo mga kayamanan na maipamamana sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, yung pananampalataya ay napakaganda pong ipamana natin sa ating mga anak. Di po ba? Walang katumbas na halaga kung yung pananampalataya ay mapapamana natin sa ating mga anak. Di po ba? Sa totoo lang po, ako po, kailan lang pong mag-asawa kami ng mister ko. Doon lang po ako tumanggap sa ating Panginoon. Dati po akong Katoliko. Ayan. At sa pakikinig ng mga mensahe ng pastor, sa pakikinig ng may nagpaliwanag sa akin, doon po ako nanampalataya. At naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay bunga ng pakikinig. Di po ba meron nag-share sa atin? Kaya po tayo sumampalataya ngayon. No po? Merong ginamit ang ating Panginoon para tayo ay manampalataya sa ating Panginoon. At pinapasalamatan natin yun dahil ginamit sila ng ating Panginoon para tayo ay masyaran. Para tayo ay manampalataya rin sa ating Panginoon. Nakakalungkot po yung kung tayo pong miyembro ng pamilya. Meron nga pong kwento yung isang pastor na namatay. Nung namatay po siya pagdating niya sa langit, ang sabi niya ay hindi naman daw pala masaya sa langit. Magtataka tayo, bakit sinabi niya na hindi masaya sa langit?
Dahil nung namatay siya, hinahanap niya po doon yung asawa niya. Hinahanap niya yung anak niya. Hinahanap niya yung mahal niya sa buhay. Wala doon. Kaya napakaganda po kung tayo bilang pamilya ay magkasama-sama doon sa piling ng ating Panginoon. Amen po. Yan. At sabi ko nga kanina, dati wala po ako sa Panginoon. Nung po Katoliko po ako, sa dati kong relihiyon, ay talagang matatawag ko na simba uwi lang po ako. Sa bagay po, wala naman po sa relihiyon ang ating kaligtasan. Na po? Kahit anong sekta pa yan yung pinasukan natin, wala pong sekta ang makakapagligtas sa isa sa atin. Kundi yung magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Naniniwala po tayo dun. Kaya, ang ganda-ganda po ng naranasan ko dahil ako sumampalataya sa ating Panginoon. Pinapasok ko siya sa aking puso, sa aking buhay bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. At ngayon, nararanasan ko na kung ano yung promise ng ating Panginoon doon sa John 10:10. Sabi ng Panginoon doon, naparito ako upang bigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yun po yung napakaganda, yung maranasan natin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, yung mga pangako ng ating Panginoon. At alam po natin, mga kapatid, na napakarami na mga pangako ng ating Panginoon, ng ating mapapanghawakan kung ating sasaliksikin yung banal niyang kasulatan. Di po ba? Amen po. Yan. At sabi rito sa ating pinag-aaralan na lagi daw tayo magpasalamat sa Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo na pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Ayan. Nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, pinagkalooban niya na tayo ng maraming pagpapalang espiritual. Isa na ron po yung talento, no po? Yung talento. Ayan, yan po yung napakalaking yung blessing na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Dati hindi nyo po ako mapapagsalita sa ganito. No po? Hindi nyo ako mapapagsalita sa harapan. Hindi po. Dahil una, kinakabahan. Pangalawa, wala po akong kakayahan na magsalita katulad po ng ganito ngayon. Pero, magmula po nung sumampalataya ako sa ating Panginoon, naghingi ako sa Kanya ng wisdom, naghingi ako sa Kanya ng lakas ng loob, ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Dahil kung sa sarili lang po natin, wala po tayong magagawa eh. Kaya ang lahat po ng hilingin natin sa Panginoon, nang wala tayo, pwede po natin hilingin sa ating Panginoon na pagkalooban niya tayo. At hindi naman po ako nabigo. Binigyan niya ako ng lakas na loob. At sasabihin ko na rin pong talento, itong tinataglay ko ngayon. Dahil hiniling ko sa Panginoon na magkaroon ako ng lakas na loob, na mag-share sa iba, ng evangelism explosion. Dahil sa una talagang nandun yung kaba, nandun yung natatakot, nandun yung hindi tayo tatanggapin. Katulad po ng nabanggit ko kanina na meron kami nasishare na tinatanggihan tayo dun sa sinishare natin. Kung nakapag-share po tayo sa kanila, wala na po tayong pananagutan nun eh. Dahil na-share na po natin yung salita ng ating Panginoon. Wala na po tayong pananagutan dun. Kung ma-share natin yung gospel sa kanila, yung Panginoon na po yung kikilos sa buhay nila. Wala na po tayong pananagutan dun. Yung Panginoon na yung kikilos, siya na yung magpapalabong nito,
magpapalago ng pananampalataya o kung ano yung narinig sa atin nung tao na nasyara natin. Kaya sabi nga dito, lagi daw tayo magpasalamat, no? Lagi tayo magpasalamat kung ano yung ipinagkaloob sa atin na talento, kung ano man yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ito po. Doon nga po simula, talagang mag-liturgies lang po sa church. Hindi po ako marunong yan. Nung ginamit po akong presidente ng local church, hindi, ayoko po yan. Tinatanggihan ko po yan. Ginawang presidente ng district ng Bataan. Hindi ko po rin po tinanggap yan. Dahil nandun yung takot. Pero sa kabutihan ng ating Panginoon, sabi ko nga po, ay binigyan ako ng lakas ng loob ng ating Panginoon. At kasalukuyan nga po ay ako yung presidente ng kababaihan ng national ng AIM, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas. At pinupuri ko yung Panginoon doon. Dahil yung mga request ko sa Kanya, yung aking mga dalangin sa Kanya ay tinutugon ng ating Panginoon. At alam ko po yung bawat isa sa atin na nanonood ngayon ay ganun din po. Ayan. Ayan, sabi ko nga, simula ng sinampalatayan na natin yung ating Panginoon, yung lahat na kalooban niya sa atin ay pinagkaloob niya, yung mga pagpapalang espiritu, yan. Kung nasa atin na, yung mga hinihiling natin, katulad ko po, yung mga hinihiling ko ay pinagkakaloob ng ating Panginoon. Bagamat yung iba hindi naman, dahil hindi lahat ng hinihiling natin ay pinagkakaloob ng ating Panginoon. At alam niya kung ano yung nararapat sa atin, kung ibibigay niya, kung hindi. Doon sa mga naranasan natin mula sa Panginoon, na nais lang ng ating Panginoon, kung gusto natin siyang maluwalhati, yung ating Panginoon. Ayan. Yung una sabi ko sa palatayanan natin siya, unahin natin siya sa ating mga buhay. No? Gaya sa sinasabi dito sa Matthew 6:33, at alam na po natin yan, no? Yung sabi rito, pagsumikapan na unahin natin siya sa ating mga buhay, no? Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan natin na pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangailangan. Kasi nung tayo, gusto lang natin ay ibigay sa atin yung ating mga pangangailangan. Sabi pa nga rito, lahat Lahat ng ating pangangailangan, ibibigay ng ating Panginoon. Hinihintay lang natin yung ibibigay niya sa atin. Pero ano yung ginawa natin sa Panginoon? Inuna ba natin siya? Inuna ba natin yung ating Panginoon? Gusto lang ba natin yung ibibigay sa atin lahat yung ating pangangailangan? Katulad nung sa verse, sa huli, hindi po. Nais ng ating Panginoon na unahin natin siya. Sa paano paraan yun? Ayan. Sa pagising pa lang natin sa umaga, alam po natin na nanalangin po tayo. Ayan ang nais ng ating Panginoon. No? Yung manalangin muna tayo sa Kanya, magpasalamat tayo sa buong damag na ating pamamahinga. Habang natutulog tayo, binabantayan tayo ng ating Panginoon. No? Nagkakaroon tayo ng peace of mind sa ating pagtulog. Napakagandang blessing po yun sa ating Panginoon. At binangon niya tayo sa panibagong morning, panibagong umaga. Napakalaking blessing po niyan sa ating Panginoon. No? Pagkalooban niya tayo ng yung hindi nakakagulo ng isip, magkaroon tayo ng peace of mind habang tayo ay natutulog, no? Napakagandang ano po yan. Pagising natin, gawin po natin pang move yung prayer, magpasalamat sa buong maghapon, maging smooth yung buong maghapon natin. Kung ano yung gagawin natin, magbibiyahe tayo, ingatan tayo sa buong maghapon. Lagi niya tayong pangunahan. Ayun po, yung marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. At yan ang nais ng ating Panginoon. No? Na lagi natin siya pagpasalamatan sa lahat ng kanyang mga gawa sa buhay natin. Yan po yung nais niya.
na mamutawi sa bibig natin na lagi tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Okay lang ba yung binibigyan tayo ng blessing ng ating Panginoon? Tinutugon yung ating mga dalangin na wala man lang natatanggap yung ating Panginoon na pagpapasalamat mula sa atin. Hinahanap din po ng ating Panginoon na tayo ay patuloy na lumalapit, nanalangin sa Kanya. Hindi yung pagkagising natin, yung cellphone na natin, yung dadamputin natin. Titingnan natin kung sino yung nag-text, kung sino yung nag-like sa mga picture natin. Ganun po ba? Alam ko naman po hindi tayo ganun po. Alam ko po na paggising natin, inuuna natin yung ating Panginoon sa ating mga buhay. Po? Dahil alam natin na bilang Kristiyano, yung ating Panginoon hindi nawawala sa isip natin yan. Sabi nga po sa Biblia, kung ano man po yung ginagawa natin, lagi natin siyang inaalala, yung ating Panginoon. Ano po? Excuse po. Minsan nga, sa kaabalahan natin, lalo yung mga nagtatrabaho sa kinabukasan, yung halos pagka nagising na late na sa oras dahil papasok pa sila sa trabaho, halos hindi na nakakapagdasal, no? Yung bang, naranasan na ba natin yung kumilos tayo sa buong maghapon, hindi tayo nagdasal sa umaga? Naranasan na po ba natin yan? Ako po nung nararanasan ko yan, pagka yung pong medyo tanghali na ako nagigising, medyo hindi na ako nakakapag-pray po sa Panginoon. At napapansin ko po, parang hindi maayos yung pagkilos ko, yung ginagawa ko, kahit marami na po akong ginagawa, parang hindi po ako natatapos sa mga ginagawa ko. Parang kulang po yung aking, sabi ko, parang may kulang. Ay, sabi ko, nalimutan kong mag-pray kay Lord. Nalimutan kong magpasalamat. Kaya ang gagawin ko po, uupo muna po ako sandali at bulay-bulay sa Panginoon. Sa mga salita niya. Hinihiling ko namang pangunahin niya ako sa buong maghapon. Yung mga gawain natin. At yun, mararanasan ko, pagka-pray ko po, parang nagkaroon po ng maayos po yung aking ginagawa. Nagkakaroon po ng kaayusan dahil sa ating Panginoon. Doon sa paggabay niya. Kaya wag po natin kalilimutan yung lagi tayo manalangin pag-gising pa lang sa umaga. Ayan. Dito po sa verse, yung pong 1:4, dito po sa verse 4, sabi po dito, at sa ating pakikipag-isa kay Kristo, sa pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yan. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Ano mo? Dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Iyan ang nais ng ating Panginoon. No? Yung wala tayong kapintasan, no? Pag kinuha tayo ng ating Panginoon, yung wala tayong kapintasan, walang kasalanan. Dahil nga, anak niya na tayo sumampalataya na tayo sa Kanya Gusto niya yung maging malinis tayo sa tuwina. Ayan. Maging malinis tayo sa tuwina. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesucristo, napili tayo. Yan po yung maganda magandang word sa atin bilang anak ng ating Panginoon. Napili tayo, hindi lang ako, pati po kayong lahat na nakatune sa ating gawain. No? Napili tayo ng ating Panginoon dahil sa pagtugon natin sa Kanya. Ano po? Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, ay pinili na niya tayo. No? Pinili tayo ng ating Panginoon para Kanyang maging anak.
Hinirang niya tayo. Alam niyo po, ang ating Panginoon, marami po siyang tinatawag. Pero, ilan lang yung tumutugon sa kanyang panawagan. Ilan lang yung napili ng ating Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon, yung kanyang mga nilikha, gusto niya lahat mapili niya eh. Pero, iba. Yung iba hindi tumugon. Kaya kung sino ang tumugon sa ating Panginoon, kung sino yung nanampalataya sa ating Panginoon, tayo po yung kanyang mga hinirang. Tayo po yung napili ng ating Panginoon. Di po ba napakasarap ng ganon? Na tayo yung napili sa dinami-dami na kanyang nilikha. Tayo yung napili na kanyang hinirang dahil tayo yung sumampalataya. Tayo yung tumugon sa kanyang panawagan sa atin. At tayo yung napili para kanyang maging bibig, maging kamay niya, maging tenga, maging paa ng ating Panginoon para sa ating paghayo sa ibang mga tao. Dahil gusto ng ating Panginoon na kung ano yung nararanasan natin na pananampalataya sa ating mga sarili, gusto natin na i-share din sa iba ito. No? Na wag po tayong maging makasarili. Na hindi lang tayo lang po yung nakakaranas ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Kundi i-share din po natin sa iba. Tayo po, bilang nilikha ng ating Panginoon, hindi po dinisenyo tayo dito sa lupang ito. Nilikha tayo ng ating Panginoon, dinisenyo niya tayo upang ang kanyang mga anak ay mapunta rin sa langit. Na makasama niya sa piling niya dun sa langit. Nais ng ating Panginoon na maipalaganap natin yung kanyang mga salita upang marami pang mga tao yung sumampalataya. No, nakakalungkot dahil napakarami na namatay na sa pandemya na ito. Nararanasan natin yung mga problema na kinakaharap natin ngayon. Alam na po natin kung ano-ano yan. Yung bulkan Mayon, ano po? Yung paglindol na kailan lang. Ano po? At marami pang iba. Excuse po. Na yung maraming tao, hindi lang po konti ang namatay sa pandemya na ito. Ang tanong, ligtas po kaya sila bago sila namatay? Tumanggap kaya sila sa ating Panginoon? Nanampalataya din kaya sila tulad natin? Sila kaya ay nasa piling ng ating Panginoon ngayon? Nakakahinayang po dahil sana naabot natin sila. Meron mang nakapag-share sa kanila at salamat sa Panginoon, merong nasa piling ng ating Panginoon. Paano kung yung iba nun? Sigurado po yung mas marami nun ay hindi tumanggap sa ating Panginoon. Hindi sila napili ng ating Panginoon. Hindi sila hinirang dahil hindi sila sumampalataya sa ating Panginoon. Pero tayo bilang sumampalataya sa ating Panginoon ay napili po tayo. Hinirang tayo ng ating Panginoon. Kaya hanggang nandito tayo sa ibabaw na ito, huwag po tayong tumigil ng pag-share sa ating mga kapwa ng kaligtasan na tanggapin nila yung ating Panginoon. Papasukin sa kanilang puso, sa kanilang buhay, upang sa palatayanan din nila yung ating nag-iisang Diyos na si Jesucristo. Sabi po dito sa Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa kanilang panukala, sa kanilang ikabubuti. Ano po? Kaya tayo po yung ginagamit ng ating Panginoon para mag-mission. Tayo po ang ginagamit niya. Ano po? Dahil yung ating Panginoon, nasa langit na siya yung kanyang banal na espiritu ang siyang naririto
sa ating mga puso. Kaya tayo yung patuloy na magpagamit sa ating Panginoon para maipalaganap ang kanyang mga salita. Yan. Dahil sa pakikinig, kaya sumasampalataya ang mga tao sa mga sinishare natin, bagamat yung iba ay hindi tinatanggap. Yung pananampalataya dahil nasa atin na, ay makita sa bawat isa na nasa atin nga yung pananampalataya na nagbuhat sa ating Panginoon. Kung meron tayong pananampalataya, kakaiba po tayo na po dahil nakikita sa atin yung bunga ng Espiritu. Hindi po mga bunga na makikita ito po natin sa Galatia 5:22-23. Ano po yun? Alam po natin yun po, yung bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Yan. Kailangan po bilang mananampalataya ay nakikita po sa atin yung mga nabanggit na yan. Kaya tinatawag po na bunga ng Espiritu. Hindi po mga bunga ng Espiritu. Magagandang gawa, patuloy po na sumusunod sa atin yan dahil meron tayong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Sa huli po sabi rito, ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Kahit nakakaranas tayo ng pagsubok o pandemya o kung ano-ano pa, huwag isipin na pinababayaan tayo ng Panginoon. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Hindi tayo iniiwanan. Ang nais lang ng ating Panginoon ay laging ibigay natin yung panahon, yung tamang oras natin sa ating Panginoon. Lagi natin siyang bigyan ng time. Hindi yung natitirang oras yung ibibigay natin sa ating Panginoon. No? Kapag inuna natin yung ating Panginoon, kailanman hindi niya tayo ihuhuli. Amen po ba doon? Hindi niya tayo ihuhuli. Kaya lagi lang po tayo manatili sa ating Panginoon. Dito po nagtatapos yung ating short devotion at gusto ko po kayong alayan muli ng awit na kahit hindi po maganda ang boses ko, gusto kong awitan sa tuwin na yung ating Panginoon at para na rin po sa inyo. Aawit po ako sa inyo at ito po ay may pinamagatan na dakila. Pasensya niyo lang po yung boses ko po, no? Pero sa Panginoon, masayang-masaya po yung Panginoon. Kasi po, pagka nagme-message tayo, talagang yung message po at saka po yung kanta para sa Panginoon, double message po yun. Amen po. Ayan. Sige po, gusto ko po kayong awitan at lalo yung ating Panginoon. Ang awit po ngayon ay pinamagatan na dakila. Dakila ka. Aking Ama, dakila ka. Ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega. Dapat ka sa aking pagsamba. Aking Ama, dakila ka. Ang iyong biyaya'y sapat kailanman.
Ikaw ang aking kalakasan. Palihin kang tataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Oh, 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 oh. Aking Ama, dakila ka, ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubas. Di mo dakilain ka, luwalhatiin ka. Ikaw, Jesus, aking awit, ang aking buhay sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Dahil sa dugong iyo tinigis, sa mga sugat na iyong tinis, kaligtasan ay aking natamo. Sambahin kita, pagkat ikaw ay dakila. Oh, ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan at aking kalakasan. Oh, 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 oh. Ayan, purihin po yung Panginoon sa awit na ating narinig. Ayan. Dadako naman po tayo ngayon sa mga prayer requests. Ayan. Ayan. Na, ulitin ko lang po. Maraming salamat po kay Ma'am Achi ng Cebu. Siya po yung admin and creator ng group na ito. Ayan. Unang ipanalangin po natin yung ating Ate Jane Tangonan, yung misis ng ating Bishop Lito Tangonan. Yan. Sige, tayo muna po ay sumandaling manalangin. Ipanalangin po natin si Ate Jane, no? Yan, sige po. Tayo po na po yung manalangin. Amin ka pong pinupuri, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Naging matagumpay, Panginoon, yung aming short devotion na ito. Pinagpala mo kami, Panginoon. Pinangunahan mo po ang iyong lingkod. Nawa, Panginoon, ang mensahe ng
yung mga salita ngayon ay tumimo sa puso ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na ako po ay yung nagamit muli sa pag-share ng mga salita, Panginoon. Naririto po yung aming mga panalangin sa iyo, Panginoon. Dinutulog po namin sa iyo, Panginoon, ang aming Ate Jane Tangonan, ang misis ng aming bishop dito Tangonan, Panginoon. Kagagaling lang po niya sa paggamutan, sa operation, Panginoon. At siya po ay nakauwi na. Lord, alam ko po na ikaw yung gumabay sa kanya. Ikaw po yung lumingap sa aming kapatid na ito, si Ate Jane. Patuloy na kagalingan yung maranasan ni Ate Jane, Panginoon. Ikaw yung maging manggagamot niya. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw yung dakilang manggagamot na makakapagpagaling ng kung ano mang karamdaman. Panginoon, Lord, loobin mo na lubos nang gumaling yung aming kapatid na ito, si Ate Jane Tangonan, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang buhay niya, Panginoon. Patuloy nilang ginagamit ang kanilang buhay sa kanilang paglilingkod sa iyo. Kaya nawa, tugunin mo yung aming mga dalangin. Patuloy na kagalingan, lubos na kagalingan, Panginoon, ang maranasan ni Ate Jane. Lubos ang aming magiging kagalakan, Panginoon, kung ipagkakaloob mo, Panginoon. At alam po namin sa pananalangin namin, Panginoon, na ito, tinugon mo na yung aming mga dalangin sa iyo, Panginoon. Lubos ang aming pag-asa, Panginoon, na tutugunin mo yung aming mga dalangin na ito, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, si Mirna Sanchez, Ratanan. At ngayon po ay nagkakaroon po siya ng speech therapy na magkaroon na po siya ng maayos na pagsasalita. Lord, haplusin mo yung kanyang lalamunan, Panginoon, upang maging maayos na yung kanyang pagsasalita, Panginoon. Upang siya ay magamit muli sa pagkanta sa choir ng kanilang iglesia, Panginoon, Lord. Ibalik mo yung dati niyang tinig, na yung tinig na yan ay tanging sa iyo lang namin iniaalay, Panginoon. Patuloy na kagalingan, Panginoon. Yung therapy niya, Panginoon. Ikaw po yung patuloy na umaplos, Panginoon. Pagpagaling kay Mirna Sanchez. Dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, si Jane Lumacan. Provision po and success sa heart operation niya. Nawa, Panginoon, ngayon pa lang, yanda mo na ang mga doktor. Nagagawa nito sa kanya yung opera, Panginoon, sa kanyang puso, Panginoon, Lord. Ang mga gamot na iinumin niya, Lord, gamitin mo instrumento, Panginoon, upang malubos ang kagalingan. Maging matagumpay ang operation ni Jane Lumacan, Lord. Tanging sa iyo lang kami nananangan, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin. Nadidinggin mo, Panginoon, yung aming mga dalangin sa iyo, Panginoon. Marami kami nananalangin sa iyo, Panginoon. Para kay Jane Lumacan. Dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, si Samantha ng Iloilo City. Meron po siyang stage 4 leukemia. Ninanais po namin na magkaroon ka ng miracle. Pagalingin mo po siya, Lord. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, kung pagkakalooban mo siya ng kagalingan, Panginoon. Kung loloobin mo, Panginoon, bigyan mo siya ng miracle na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw lang yung tanggulan namin, Panginoon. Ikaw lang ang inaasahan namin, Panginoon, na makakapagpagaling sa mga karamdaman, Panginoon. Kaya lubos yung aming pananalangin, Panginoon. Maghimala ka kay Samantha ng Iloilo City na meron po siyang stage 4 leukemia. Lord, pagkalooban mo po siya ng iyong awa, Lord.
Dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, yung ministry ni Bishop Mike and Beth Ogang sa Mindanao. Na magkaroon po ito ng katagumpayan sa kanilang ginagawang crusade, Panginoon. Napakaganda ng ginagawa ni Bishop Mike and ng kanyang asawa na si Beth Ogang, Lord. Salamat sa kanilang buhay na ginagawa nila yung lahat. Yung krusada na ito, Panginoon, upang maraming mga tao, maraming kaluluwa, Panginoon, ang mailapit sa iyo, Panginoon, na sumampalataya na tanging ikaw lamang, Panginoon, na talagang Diyos, nag-iisang Diyos sa aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain mo yung gawain na ito, Panginoon. Nakikisa po kami sa gawain na ito na para sa iyo, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin yung tahanan ni Sammy Antonio, ni Paring Sammy, sa pakikiisang damdamin sa tahanan nila, ni Ate Loida, na misis niya, nakasama namin ngayon, Panginoon, sa devotion. Pagkalooban mo po sila ng comfort na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaaliwan ang ipagkaloob mo sa iniwan ni Sammy Antonio, Panginoon, Lord. Nakakalungkot man, Panginoon, pero kabila nun, Panginoon, nasa sinapupunan mo na si Pare Sammy. Dahil alam namin na sumampalataya siya sa iyo, Panginoon. Alam namin sa mga oras nito, nasa sinapupunan mo na si Pare Sammy, Panginoon, Lord. Ikaw yung mag-aliw sa mga iniwan niya, kay Ate Loida, sa kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin yung kaayusan ng tenant relation nila Achi sa kanyang apartment na pinaupahan, Panginoon. Nawa, Panginoon, lipuin mo yung puso ng bawat isa sa kanila. Yung tenant, si Achi, Panginoon. Magkaroon ng kaayusan ng kanilang pag-uusap, Panginoon, upang maging maayos ang lahat. Sa pinaupahan ni Achi, Panginoon, Lord. Ikaw yung manguna sa kanila, maging maayos sa tuwin na ang kanilang pag-uusap, upang maging maayos po yung dapat ayusin sa pinaupahang apartment ni Achi, Lord. Nilalapit din po namin sa iyo, Panginoon, at itinataas si Doc Karina Roman of California, USA. Complete healing po. Complete healing kay Doc Karina Roman. Salamat sa Panginoon dahil lahat ng cancer cells sa katawan niya ay nawala. Nawala na. In Jesus' name, Lord, salamat sa iyo, Panginoon. At mawala, Panginoon, yung pain na nararamdam pa rin niya sa kanyang ulo, Panginoon, Lord. Lubusin mo yung kagalingan na ibinibigay mo kay Doc Karina Roman. Na ikaw lang din yung inaasahan niya, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, yung mga doktor na gumagamot sa kanya. Yung mga iniinom niyang gamot, Panginoon, bigyan mo ng bisa upang maging instrumento niya ito, Panginoon, sa kanyang kagalingan. Lubos na kagalingan. Mawala na yung pain sa ulo niya, Panginoon, na nararanasan niya pa rin ngayon, Panginoon. Lord, alam po namin na ang mga dalangin namin na ito, Panginoon, ay yung tutugunin, Lord. Kasama namin yung mga naka-online namin ngayon na tumanggap ng devotion ngayon, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay. Patuloy na pagpapala ang ipagkaloob mo po sa kanila. Gabayan mo ang mga bawat pamilya na naka-join dito, Panginoon, Lord. Ang gawain na ito, Panginoon, magpatuloy. Salamat sa mga anak mo na ginamit. Pastora Nora, Lord, ginagamit mo sila, Panginoon, para sa mga gawain. Para sa iyo, Panginoon. Lord, tanging sa iyo lang namin inaalay ang lahat ng ito, Lord. Ang mga prayer request na ito, Lord, alam namin na tinugon mo na, Lord. Kiniklaim po namin na tinugon mo na ang mga dalangin namin na ito. In Jesus' name we pray.
Lord, maraming salamat sa iyo. Ito pong aming dinadalangin sa iyo, Panginoon, sa natatanging pangalan lamang ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen and Amen po. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.